Kumusta mga bata? Welcome sa Chris TV, kung saan marami kayong matutunan. Kaya, halina't makinig sa ating aralin ngayong linggo. Simulan na natin sa asignaturang Mathematics. Week 1, Day 1, Quarter 2. Tingnan ang mga nasa larawan, ang set A at ang set B. So ano kaya ang napapansin ninyo dito sa larawang? Paghambingin ang dalawang set ng mga bagay. So paano kaya natin i-compare, pagkumparahin yung sa set A tsaka set B? So yan po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Kapag ginamit natin ang salitang maiksi at mahaba, ano ang tinutukoy natin? Okay, so ang mga salitang maiksi at mahaba ay ginagamit sa pagtukoy ng haba ng isang bagay. Ang length o haba ay tumutukoy sa sukat o laki ng bagay mula sa isang dulo patungo sa kabilang dulo. Okay, so ngayon ay tingnan ang ballpen at saka ang gunting. Paano natin malalaman kung aling bagay ang mas mahaba? So para malaman kung aling bagay ang mas mahaba, maaaring pagtabihin ang dalawang bagay. Siguraduhin magkatabi ang dulo at sukatin ang kabilang dulo upang malaman kung alin ang mas mahaba. Okay, so dito, ang gunting ay mas mahaba kaysa sa ballpen. Ang ballpen ay mas maiksi kaysa sa gunting. Ang proseso ng paghilera ng mga bagay upang matukoy kung alin ang mas mahaba ay tinatawag na direct comparison. Sa paghahambing ng haba ng mga bagay, siguraduhing magkapantay ang kanilang dulo. Sa paghahambing ng haba ng mga bagay, siguraduhing magkapantay ang kanilang dulo. So ngayon naman ay pagkumparahin naman natin ang belt tsaka yung charger. Yan, so tingnan. Okay, so paano natin malalaman kung aling bagay ang mas mahaba? Yan, so tingnan yung mabuti yung belt, sinturon, at saka yung charger. Ayan, so dito, tingnan ang ginawa ng bata kung paano niya kinumpara ang sinturon at ang charger. Ano ang ginawa natin upang matukoy kung alin ang mas mahaba? So upang malaman kung alin ang mas mahaba, ang ginawa natin ay nilapag ang dalawang bagay, inunat at pinantay ang kanilang dulo. So siguraduhin pong magkapantay ang dulo para malaman natin kung alin yung mas mahaba at alin naman yung maiksi. Okay, so ang charger ay mas mahaba kaysa sa sinturon. Ang sinturon ay mas maikli kaysa sa charger. Okay, so ngayon naman ay pagkumparahin naman natin ang taas ng dalawang bata. So sino kaya ang mas matangkad? Si Elf o kaya si Kyrie? Tama, si Elf ay mas matangkad kaysa kay Kyrie. At si Kyrie naman ay mas mababa kaysa kay Elf. So dito sa dalawang batang ito, kinukumpara natin yung taas ng dalawa. Kung sino ang mas matangkad at kung sino ang mas mababa.
So, ang sinusukat natin dito ay ang height nila. Sinusukat natin ang distansya o layo mula sa dulo patungo sa kabilang dulo, mula sa taas, pababa. Ngayon naman ay ang kapal naman ng aklat. So, ipakita natin ang aklat. So, dito, titingnan ninyo. Ituro ang bawat dimension or thickness, length, and width. Pag sinabi nating thickness, ito ang sukat ng haba mula sa harap hanggang sa likod ng aklat. Ang length naman, ito ay ang sukat ng haba mula sa harap hanggang likod ng aklat. Ang width naman ay ang sukat mula sa isang dulo papunta sa isang dulo kapag nakatihaya. Yan. So, pagmasdan ang aklat na nasa larawan. So, magpakita ng aklat A at saka aklat B. Ayan. So, tingnan nyo ang dalawa. Yung AB sa taas at yung AB naman sa baba. So, ang dalawang aklat ay pareho ang sukat ng thickness o kapal. Yung nasa taas, magkapareho lang sila. Pati yung sa baba. Parehas lang din ang A and B. So, hayaan ang mga bata na hulaan kung aling aklat ang mas makapal at direktang tingnan ang kanilang kapal. So, dito, hinahanap natin ang sukat or ang thickness o kapal kaya sinukat ang haba mula sa itaas na dulo hanggang sa ibabang dulo ng aklat. Halimbawa, ang book A ay mas makapal sa book B. Ibig sabihin din ito na ang book B ay mas manipis kaysa sa book A. Okay, so haba ng aklat naman, so aling aklat ang mas mahaba? Hayaan ng mga bata na humula ng sagot at pagkumpara ang haba ng dalawang aklat. Okay, kung sakaling ang book A ay mas mahaba sa book B, ibig sabihin din ito na ang book B ay mas maikli kaysa sa book A. Then, ngayon naman ay lapad ng aklat. So, aling aklat ang mas malapad? So, hayaan ang mga bata na humula ng sagot at pagkumpara ang lapad ng dalawang aklat. So, sakaling ang book A ay mas malapad sa book B, ibig sabihin din ito na ang book B ay mas makipot kaysa sa book A. So, sa naunang sitwasyon, nauna munang humula ng sagot ang mga bata bago nila direktang paghambingin ang haba ng bagay. So, dito, haba at lapad ng papel. So, tingnan ang nasa larawan yung bata na may hawak ng papel. So, tukuyin muna ang haba at lapad ng papel. So, paano natin direktang paghahampingin ang haba at lapad ng papel? Sa naunang sitwasyon, nauna munang humula ng sagot ang mga bata bago nila direktang paghambingin ang haba ng bagay. So, pagmasdan ang nasa larawan. So, sakaling ang length ay mas mahaba sa width, hayaan ding sabihin ng mga bata na ang width ay mas maiksi sa length ng papel. Okay, dito naman ay ang lapis at straw. Ang straw at lapis ay magkapareho ang haba. Ngunit, maraming bata ang magsasabi na mas mahaba ang lapis kaysa sa straw base sa kanilang nakikita. Dito, maaaring ipakita ang kahalagahan ng direktang paghahambing ng haba ng lapis at straw. Okay, so ngayon naman ay distansya. Pumili ng dalawang bata. Patayuin sila sa magkaparehong starting line. Hayaang hulaan ng ibang bata kung sino ang mas makakatalo ng malayo sa starting line. So, halimbawa dito. Ayan, ito yung dalawang bata.
Okay, so sabay na patalunin ang dalawang bata mula sa starting line. So gaya ng ginawa nila kanina sa larawan. Hayaan na ibang bata na sabihin kung sino ang nakatalon ng mas malayo at sabihin kung bakit. Ayan, so tingnan nyo dito ang dalawang bata. So si Kyrie tsaka si Elle. Ayan. So si Kyrie ay mas malayo mula sa starting line kaysa kay Elf. Si Elf ay mas malapit sa starting line kaysa kay Kyrie. So dito, ang sinusukat natin ay ang distansya. Ang distansya ay tumutukoy sa espasyo sa gitna ng dalawang bagay o gaano kalayo ang dalawang bagay sa isa't isa. Ano ang length o haba? Ang length o haba, ito ay tumutukoy sa laki ng bagay mula sa isang dulo patungo sa kabilang dulo o mula sa isang point papunta sa isa pang point. Anong mga attributes ang ating sinusukat? Sinusukat natin ang haba, lapad, kapal, taas, at distansya ng mga bagay. Ano ang tawag sa proseso ng direktang pagkukumpara ng mga bagay? Ito ay tinatawag na direct comparison. So ngayon ay gawin na natin ang gawain. Bilugan ang tamang sagot sa mga ibinigay na pagpipilian. Ang haba ng papaya ay mas maiksi, mas mahaba, magkapareho sa haba ng saging. So ano kaya ang sagot dito? So ang haba daw ng papaya. So alin dyan ang papaya? Ayan, mas maiksi, mas mahaba o magkakapareho sa haba ng saging. Okay, so ang papaya ay mas mahaba kaysa sa saging. Mahusay. Ang haba ng walis, mas maiksi, mas mahaba, magkapareho sa haba ng payong. Okay, so tingnan dito. So, ang haba ng walis, ito ay mas, ano kaya? Okay, ito ay mas maiksi. Isulat ang A o B sa padlang. Ang haba, lapad at taas ng box A at box B ay sinukat. Aling kahon ang mas mahaba? A or B? Aling kahon ang mas maiksi? A or B? Aling kahon ang mas mataas? A or B? Dalawang baso at isang pitsil ng juice at kutsara ang inayos ng sumusunod. Okay, so dito tingnan ang larawan. Aling baso ang mas malapit sa pitsil? Ang baso A or ang baso B? Okay, so ang sagot dito ay A. Aling baso naman ang mas malayo sa kutsara? A or B? Okay, ito ay B. Magaling! Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe.
I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Kita-kits sa susunod na video. Ingat kayo lagi. Paalam!